Malinaw pala yung ano ko, yung boses ko, walang ingay ng fan? Wala po, ma'am. Wala. Okay, loud and clear ha. Okay. Okay, good afternoon again. I am Teacher Jem ulit and this is Foundations of Education class. Okay, mag-start tayo where we left off. Okay, lagi nating sisimulan kung saan tayo nagtapos. Okay, and today, so syempre review to no, ng mga na-lecture natin last time. Review pa lang, mamimigay na ako ng exemption. So, di ba ang agang papremyo nito, okay? So, anong klaseng exemption? Quiz exemption. Kasi bukas, meron tayong quiz, 20 items, and offline activity nyo yon. So, yung makakapanalo dito, no, exempted sa quiz tomorrow. Perfect na sila. Hindi na nila kailangang i-take. Okay? So, it's up to you kung magte-take notes pala kayo sa buong lecture na to kasi madaming lalabas na. Hindi na siya surprise questions, basta magtatanong na lang ako. Tapos sasabihin ko na lang kung may nakaalay na gifts. Okay? And this time, no, diretso sagot na agad kayo sa chat box. Okay? Hindi na mine. Kasi yung iba, hindi pa nakikinig yung tanong, nagmamine na agad eh. So, para fair, no, sagot na agad yung ilalagay nyo sa chat box. Tapos kung sinong unang makapag-type ng tamang sagot, sila yung mananalo. Okay, mananalo ng exemption. Ay, ng ano pala, pag-open ng gifts. Okay, so malinaw na ba? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. review na tayo. Ano nga ba yung natutunan natin last time? We discussed about learner-centered teaching. Okay, nang ibig sabihin, the students are the center of learning. Si students ang focus natin. Lagi natin silang kinoconsider kapag tayo ay nagtuturo. Okay? And ang teacher, hindi na lang siya ang source of knowledge. Okay? Students can construct their own knowledge. Okay? Therefore, okay, first question, ano na lang ang role ng teachers? Okay? The teachers are blank of learning. May sagot agad, VARK model. Nagmadali, Ayun, wait lang, nakita ko na yung tamang sagot. Ang sagot ay facilitators. Okay, so ang una nakasagot ay, wait lang, bilis. Si Miss Maria Camille Mabini. Okay, 137. Siya yung una. Facilitators, tama din yung guide, pero yung term natin ay facilitators. We are facilitators of learning. Okay? Next. Okay, so tandaan na lang natin kung sino yung mga nanalong yan. May tatlo akong question dito. Okay, next. We learned about intentional teaching din, di ba? Na dapat lagi tayong purposeful. Lahat ng gagawin natin, lahat ng desisyon, lahat ng ipapagawa sa students, lahat may purpose. Dapat intentional, sinadya, may motibo, pero magandang motibo. Okay? And yung mga objectives na yon, yung goals ng mga activities nyo, dapat naka-align sa target nyong ituro sa students. Okay? Next, pinag-aralan din natin yung metacognition, na ang ibig sabihin ay beyond thinking. Okay? Wait lang, putol-putol po yung boses nyo, ma'am. Sa lahat ba? Malinaw sa iba? Malinaw po. Okay, so malinaw. Okay, so siguro mabagal lang yung net mo, okay? So again, metacognition, ito yung awareness natin sa sarili nating pag-iisip, pag-aaral, paano tayo matuto. Alam natin, iniisip natin kung paano tayo mag-isip, inaaral natin kung paano tayo mag-aral, inaalam natin kung anong klaseng learner tayo, kung saan tayo pinaka-effective na mag-aral, ano yung mga technique na na pwede nating i-utilize, no, para mas maging effective yung ating pag-aaral. And then, diniscuss natin ang VARK model na ang ibig sabihin ay visual, auditory, read, write. Second question, ano yung K? Okay, paunahan. Ano ibig sabihin? Ayun, ang bilis, ang bilis. Kinesthetic po. Bawal mag-unmute. Dapat type lang. Okay? So, si Jerome Tenedero, second winner. Siya yung nauna, kinesthetic. Napakagaling naman ng iba. Siguro talagang mabagal ang internet, mabagal mag-type. Okay? So, next time, practice na kayo ng mabilis na pagta-type. Okay? Okay. So, again, sino nga yung kanina? Si Maria Camille and then we have Jerome. Okay? Next, ang last natin pinag-aralan na mabilis na pasada lang yung multiple intelligences theory na ang sinasabi niya, ang kiniklaim niya, lahat tayo matalino. Okay? May kanya-kanyang talino, walang taong bobo.
iba lang yung inclination. Okay? So for example, like si Beethoven tsaka si Mozart, mga musician itong mga to, di ba? Pero hindi sila katulad ni Einstein. Si Einstein kino-consider na genius kasi siya yung naka-imbento ng mga equation, di ba? Siya yung unang naka-imbento ng mga equation. So ang turing sa kanya genius. Ito sa Beethoven tsaka Mozart, sa music sila magaling. Okay? Sasabihin ba natin na bobo si Beethoven tsaka Mozart dahil hindi sila magaling sa math? Genius sila sa music. Okay? So, ibig sabihin nun, may iba-iba lang tayong inclination. Walang taong bobo. And for the last question, sino ang proponent ng multiple galing naman ng mga to. Hindi pa ako tapos magtanong. Okay? So, may sumagot na agad. Howard Gardner, si Moises. Okay? So, siya. So, yung tatlong yun na yung mga nanalo. Congratulations. O, 'di ba? Ang bilis nilang magsagot Hindi pa ako tapos magtanong. Okay? So, ito yung ating mga papremyo. O, hindi na gift boxes, mga characters na. Sino kaya ang pipiliin ng ating mga galing nga, may mga telepathic abilities tong mga students natin ngayon. Okay? So, si Maria Camille, may kilala ka ba dito? Sino kaya magbibigay sa'yo ng swerte? Okay, pili ka na, letter. F po, ma'am. F, kilala mo ba si F? Nakalimutan po yung pangalan mo. Okay, pero alam mo yung anime. Okay. Yes po. Okay, so buksan natin si F. Wow, nanalo agad ng quiz exemption si Miss Camille. Okay, next. Sino yung sinod? Jerome. Jerome, sino sa'yo? Letter C po. Letter C. Mga mahilig sa anime yung mga nanalo sa atin. Ayan, nanalo na naman. Ang gagaling talaga ng mga first na pumipili. So matatakot na yung mga sumusunod, no? Okay, next. Okay. Tatakaye. Okay, sino? Si Moises, yes. Sino B po, sa'yo? ma'am. B as in? Boy. Boy, tingnan natin. Ang galing talaga. Okay, napakagagaling talaga. Dapat pala una kayong sumasagot kasi parang ang galing eh. Siniswerte yung mga unang pumipili eh. Okay, so move on na tayo. Okay. So again, foundations of education, and diniscuss ko na before yung ano-ano yung mga foundations of education. We have the shape of education. Okay? And mamimigay ako ng isa pang exemption dito. Okay? Mine. Paunahan mag-mine. Anong ibig sabihin ng shape? Okay? Yung makakapag-recite ng acronym na shape. Ayun, may nauna na. Raymark. Raymark. Galingan mo 5 yan. Okay? Raymark. Unmute please. Raymark. Umiimik na ba si Raymark? Hello? Ang speed talaga nila, Hi po. Hello, yes, Raymark? Okay, shape. Anong meaning ng shape of education? 5 yan, acronym siya. Hello? Raymark? Ginugoogle na ata ni Raymark. Naku, hindi mo makikita sa Google yan kasi ako lang nag-isip ng acronym. Still na daw, Galingan mo, Raymark, bibilangan kita. Raymark? Bibilangan na kita. Ayan, game. Start na. Anong S? Gusto ko ng agawan ng mga classmates mo. Sociological. Okay, yes. Sociological. Next. Historical. Historical, yes. Tama. A. Pag may Anthropological. Anthropological, yes. And P. Philosophical. Yes, philosophical. And last one. Ecological. May mali. Ulit. Ano yung last? Legal. Yan, ethical legal. Okay? So, tama si Raymark. Nairaos ni Raymark. Okay? So, sige, pagbigyan natin si Raymark. Pipili siya ng isang, pili ka sa mga characters na yan. Kilabutan ka na. Kasi, ang dami nang nakakuha eh. Okay?
Letter A, ma'am. Letter A. Ayun na nga sinasabi ko sa'yo. Okay, so try again. Raymark. Okay, so ayan, pagpatuloy na natin, the shape of education. Ayan, okay? So although sociological yung una sa ating sa ating acronym, ang una nating i-discuss ay historical foundations of education. Kasi past yan, history. Unahin natin yan. Okay? Again, ang historical foundations of education ay discussions about the past. Okay? So ano ba yung edukasyon noong unang panahon, tsaka paano siya nagbago through time. Okay? So bakit ba kailangan pa natin pag-aralan ng history na yan, no? Tapos na yan, di na natin mababago. Okay? I don't know kung may katulad ako dito, no? Pero nung elementary and high school ako, galit na galit ako sa history classes. Okay? Kasi puro siya sa uluhin. Okay? Kailangan sa ulado mo yung dates, kailangan sa ulo mo yung mga tao noon, 'di ba? Boring, ang boring, nakakainis. However, napaka-importante na pag-aralan ng history, okay? Kasi although we cannot change the past or the history, no, we can learn from it. Okay? So yung mga pagkakamali noon na malalaman natin from history, hindi na natin uulitin. Yung mga ex nyo, hindi nyo nababalikan. Hindi, joke lang. Okay, wag mo na mag-jowa. Okay, yung mga magagandang bagay na natutunan nyo sa past, ipagpapatuloy natin. Yung mga, kung may maganda kayong natutunan sa mga ex nyo, o di ba, yun lang yung ikip nyo. Huwag nyo nang balikan yung ex. Okay? So yun yung natutunan nyo today. Okay, bakit mahalaga ang history? Kasi we learn from it. Okay? So for example, no, scenario. Kunwari teachers na kayo. Okay, sa future. And syempre, mga Gen Zs nga kayo, magagaling kayo sa technology. Sanay kayo kapag magre-report or magtuturo, slide presentations, mga Canva. Okay? And then one day, nagkaroon ng, wag naman sana mangyari sa future or kahit kailan, total blackout. Okay? Walang kuryente, isang buwan. Wala ring internet. Okay? So paano yan? Hindi ka nag-aral ng history, hindi mo alam kung paano yung mga strategies noon, kung paano magturo. Malamang tumigil ka na lang sa pagtuturo, hindi mo na alam ang gagawin mo 'di ba? Sa Manila paper na. Okay, so noong unang panahon wala naman kasing kuryente talaga, 'di ba? So paano sila nagtuturo noon? Kung mag-aaral tayo ng history, malalaman natin and magsusurvive tayo kahit anong mangyari sa future kasi nagsimula tayo ng wala. Okay? And yan lang, naging advanced lang ang technology natin. Kaya mahalaga na pag-aralan ang history. Okay? And sabi ko nga dahil history to, no, yung discussion natin, expect na madami akong information na sasabihin. Okay? And baka katulog talaga kayo. Joke lang, bawal matulog. Okay? Usually boring ang history class, pero sa klase ko, tingnan natin kung may makakatulog. Okay? I want you to bukod sa mag-focus sa mga information na sasabihin ko, syempre may mga surprise question tayo dyan. Gusto ko i-observe nyo din no, kung paano ako magturo, yung mga strategies na ginagamit ko para hindi kayo masyadong antukin, pati ako, okay? Kasi nakakaantok talaga yung time na to, mainit. Okay, so mag-start na tayo. Ang historical foundations of education ay may 3 period. Ayan, may acronym na naman, AMM. Okay? Ang una ay ancient period, next ay medieval period, and then last yung modern period. Okay? So sa ancient period, yan yung kauna-unahang panahon. Kaka-exist pa lang ng mga tao. Okay? Kakasimula pa lang ng kanilang pamumuhay. Kakasimula pa lang nilang maggrupo-grupo, magparami, mag-isip. Okay? And next, medieval period. Ito naman, after ng ancient period, medieval period na. From 476 AD, yung kanina pala, ano yan, yung kanina, yung ancient period ay from the beginning of human existence to 476 AD or Anno Domini. And then, medieval period, after ng ancient period, 476 AD to 14th century. Ang tawag dyan sa medieval period, tinatawag rin niyang gitnang panahon or Middle Ages. Bakit siya gitnang panahon? Kasi tingnan nyo dito, panggitna siya, di ba? Gitnang panahon ang medieval period. Tinatawag din siyang Dark Ages, okay? Kasi nung mga panahong yan, bumagsak ang Roman Empire. Yung Roman Empire, sila yung pinaka maunlad, sa kanila yung sentro ng mga civilizations. So nung bumagsak yung Roman Empire dahil nawalan sila ng puro sila gera doon, bumagsak nga sila yung Roman Empire, nagkaroon ng lack of cultural and scientific
advancement. So nawala bigla yung development sa education. Next, after naman yan, nagkaroon na ng pagbangon. So nagkaroon na ng modern period from 14th century up to present, up to ngayon. So yan yung modern. So dito nagsimula na yung industrialization, may significant development na sa field of science, sa politics, sa warfare, sa technology, at kung saan-saan pa. Okay? So recap, itatype nyo lang yung sagot, walang exemption, pero itype nyo yung sagot. Recap natin kasi baka nalimutan nyo agad, kakaturo ka lang, ano ba yan? Anong period bumagsak ang Roman Empire? Type. Medieval period. Tawag din sa kanya ay Dark Ages. Anong period nagsimula mag-exist ang mga tao? Ancient. O, di ba? Kahit mali ang spelling, basta maipasa. Ancient yung una. Okay? And then, last question. Mag-mine para sa chance manalo ng exemption. Shape. Meaning ng shape. Ayan, ang bilis. Wait lang. Talagang naka-ano na yan, naka-copy-paste na yung mine. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Hindi ko makita kung sino yung nauna. Can someone help me? Sino nauna? Wait lang, nahihilo ako. Si Peter ba? Tama ba? Si Peter James? Realin po, ma'am. Realin? Okay. Realin daw. Okay, Realin? Yes. Ano ang ibig sabihin ng shape? O, di ba? May chance ka nang manalo ng exception. The meaning of shape po is sociological, historical, anthropological, philosophical, and ethico-legal. Okay. So, ang nanalo ay wait lang, may mga nag-aano, may iba daw nauna. Sino nagsabi pa? Okay, so pagbigyan na lang natin si Realin, no? So, ayan. Next time, bawi kayo. Sino yung nauna dapat? Bigyan natin siya ng chance mamaya. Wait lang. Nabuksan na to. Tama, di ba? Tapos ito din. Tapos ito rin. Si Raymark. Okay? So Raymark, yan, dalawa na lang yan. Pag si Raymark nakapili na naman ng try again, ako, kailangan nyo yung ilibre ng ice cream. Okay? So, ano muna, i-recite mo muna, Raymark. Yes, Raymark. Raymark, recite mo yung shape ulit. Ikaw ulit pala to kanina eh. Dapat ano na. Ma'am, sige ma'am, ibigay mo na sa kanya. Hindi, binibigay ko na kasi first. I mean, ano siya, pareho kayong pipili. Kayong dalawa. Okay? So, pipili kayo D or E. Pero ang mauunang pumili si I forgot her name. Okay, Raymark, answer, shape. Sociological, historical, anthropological, philosophical, and eco-legal. Ethico-legal. Okay, so mauuna natin papiliin si what's your name again, miss? Yung sumagot kanina. Pili ka, D or E? Galingan mo para kay Raymark. Miss, hello? Yung kanina, yung sumagot kanina ng shape. Ma'am? Yes, anong letter? E po. E? Letter E? Yes po. Okay, sige. Medyo naramdaman ko na yung future ni Raymark. Ay nako, Raymark. Napakaswerte mo talaga. Okay, so ayan. Bigyan ng ice cream si Raymark. Nanalo ng exemption ay si Rayalyn. Okay? Okay, kaya mo yan. Sige, bawi lang. Meron pa yan. Okay? Galingan mong mag-mine. Next, ayan, ancient, medieval, and modern period. So, unahin natin ang ancient period, no? Kala nyo, 3 lang yung period. Pero bawat period, meron pa palang iba-ibang subtopics, no? So, una tayo sa ancient period, no? Ayan, meron na naman tayong acronym. Ang acronym natin para sa ancient period, POGRE, okay? Primitive Education, Oriental Education, Greek Education, Roman Education, tsaka Early Christian Education. So, unahin natin, Primitive Education. Kailan yan nangyari? Primitive era. Okay? So, ano ba yung primitive era? Yan yung unang panahon. And ang goals lang ng primitive education, no? Although wala pa namang proper na school, di ba? Siyempre, ang mga matatanda, tinuturuan yung mga bata. So, yun, form na yun ng education, di ba? Kasi tinuturuan eh. Teaching yun, di ba? So, education yun. And ang goal noon, ang goal ay for survival, conformity,
and preservation of traditions. Okay? Survival, ibig sabihin, ang goal ng pagtuturo ay inaaral lang nila yung kung paano sila magsusurvive. Paano magkaroon ng pagkain, paano mag-hunt ng animals, paano gumawa ng tools, pang-hunt, paano magluto, paano maggawa ng apoy, paano maggawa ng bahay para may masilungan. Okay? Survival. Next, conformity. Paano ang pagsunod sa mga rules sa isang group. Kaya yan yung tinuturo ng matatanda sa mga bata. Kasi 'di ba kahit bago pa lang ang nagkatao, naggugrupo-grupo pa lang sila, wala pang mga bansa, wala pang mga batas, okay? Pero yung mga grupo ng tao, tribo na yan, 'di ba? Meron na silang nagde-decide na sila ng sa maliit na tribo nila, may mga rules na sila na dapat sundin, meron na silang mga tabu. Ibig sabihin, pag rules dapat ito sundin. Pag tabu, bawal gawin. Pag yung tabu ginawa, pugot ulo. Okay? So ganon, bawal siyang gawin yung mga tabu. So yung mga matatanda, tinuturo sa mga bata, bawal natin itong gawin para tayo ay mabuhay. Okay? Next, preservation of traditions ang isa pang goal ng education ng primitive era. Pinapasa ng older generation sa younger ones yung mga tradition o yung mga paniniwala nila. Okay? So anong type of education noon? Types of education? Informal. Okay? Ibig sabihin nga, walang school pa. Walang schedule, hindi kailangan gumising ng pagsikat ng araw na dapat pag ganito nakataas yung sikat ng araw, dapat yung mga bata nagtitipon-tipon para matuto or tuturuan ng mga matatanda. Wala pang ganun. Okay? And then vocational. Ibig sabihin, ang pagtuturo nakafocus sa skills. So yun nga, yung mga skills sa paghahunt ng pagkain, pagtatanim, pag-aani. Okay? Next, religious. Religious din ang education noon. Okay? So may religious aspect na agad pa lang education kahit nung unang panahon pa lang. Kahit wala pang mga Christianity niyan, 'di ba? Wala pang Islam, wala pang Buddhism or kahit ano pang religions natin na meron at present, 'di ba? Religious na sila. Bakit? Ang tawag sa kanila animistic. Okay? Ang sinasamba nila mga halaman, mga bato, yan, mga puno, mga hayop, okay? Kasi bakit nila sinasamba yung mga yon? They were trying to make sense of everything. Okay? Kasi para sa kanila, wala pa silang wala pa silang knowledge ng kahit ano, 'di ba? Wala pa silang kagamitan para mag-aral. So ang kanila, meron na silang konsepto, may logic na sila, 'di ba? Nakaalam na nila ang cause and effect. Bigyan ko kayo ng example ng kunwaring scenario ng unang panahon. Okay? So may mag-asawa, okay? Yung tatay late na gumising. Anong ginawa nung nanay? Kumuha ng tubig sa sapa, binuhos sa tatay, gising. Okay? So si tatay, nagalit kay na, alam niya kung sino may kasalanan. Sino may kasalanan, ba't siya nabasa at nagising? May kasalanan yung nanay. Okay? Bakit siya binasa? Kasi galit yung nanay. Okay? So, alam niya na yung nanay ang dahilan kung ba't siya nabasa. Okay? May cause, may logic doon. However, one day, gumising sila, nakita ng tatay, basa yung nanay, basa yung anak niya, basa yung kapitbahay, basa yung buong bayan. Bakit basa sila? Kasi may tubig na bumagsak mula sa taas. Okay, hindi pa nila alam yung konsepto ng ulan, 'di ba? So ang alam lang nila, nababasa yung buong bayan. Siguro may galit sa taas. Okay? And sino kaya yun? Napaka-powerful naman niya. Hindi siya katulad ng nanay na isang tabo lang yung kayang ibuhos. Itong nagbasa sa aming lahat, napaka-powerful nito, di ba? Kasi kaya niyang basain buong bayan. So ibig sabihin, kailangan nating umisip ng paraan para kausapin yung powerful being na yun. Sino kaya yun? Okay, so ang gagawin nila, maghahanap sila ng bagay na pwede nilang sambahin or mag-pray sila, please patigilin nyo na yung ulan, ayoko na nang nababasa kami, hindi kami makapaghanap ng pagkain. So yung ganun, okay? Kaya sila naging religious para may explanation sila sa mga bagay. Kasi katulad nga nung ulan, wala yung explanation, hindi nila alam yung water cycle eh. So ang alam nang nila may galit sa taas na nambabasa. Okay? So yun ang ibig sabihin ng religious aspect ng mga sinaunang tao. Ganun lang sila mag-explain ng mga bagay. Pag hindi nila kayang explain, it must be someone powerful na hindi nila kilala, hindi nila alam kung sino. Okay? And yung mga knowledge na yon na pagiging religious nila, yung mga sinasamba nilang bato, syempre tinuturo din nila yan sa mga bata para sambahin din nila. Okay?
Next, yung mga methods of teaching nung unang panahon, show me and tell me methods. Show me, ipakita mo. So, kunwari, for example, mag-ama, yung tatay, tuturuan niya yung anak manghuli ng isda. Okay? Show me, pinapakita niya kung paano maggawa ng spear o kaya pamingwit. Okay? And then habang pinapakita niya, syempre, ine-explain niya. So, yun yung show me and tell me methods. And then, si bata naman, inoobserbahan niya, di ba? Imitation and observation. Inoobserbahan niya kung paano gawin ni tatay, ginagaya niya. Okay? So, yun yung imitation and observation na method. And last, yung trial and error. Ano naman to? Okay? So, another situation, mag-ina ulit. Okay? Yung anak niya nagkasakit. Iyak ng iyak, masakit ang tiyan. Okay? So, anong ginawa? So, wala pa silang wala pa silang knowledge ng mga medicine kasi wala pa naman nag-experiment or may mga equipment para makita yung substance sa mga matter, okay? So, ang ginawa ni nanay, humanap ng dahon sa labas, tinapal sa tiyan ng baby, ng bata, okay? So, yung bata, siguro after mga ilang oras, hindi gumaling, okay? So, labas ulit si nanay, hanap siya ng ibang dahon, tinapal ulit. Hindi pa rin gumaling. Try and try until you succeed. Yun yung trial and error. Kuha siya ng kuha ng dahon hanggang sa ang maitapal niya, gumaling yung bata. Okay? So, yun yung trial and error na method para matuto, para may malaman. Okay? Next, agencies. Ano yung saan ang school? Walang school. So, saan natututo ang mga bata or mga tao sa bahay or sa environment, sa nature. Okay? Next, ang unique feature niya, walang grading system. Of course, walang grading system. Yung tatay, hindi naman sasabihin sa anak niya na, oh, pumasa ka na, ang galing mo ng mamingwit. Ang kanila lang, hindi nila yung naiisip. Okay? Pag nakapamingwit yung anak niya, di ayos, may kakainin sila sa tanghalian. Yun lang, survival lang. Okay? So, any questions sa primitive era? Pag wala, tayo ay mag-move on na sa next. Okay? So, we have ayan, sa POGRE, we have Oriental Education. Ang ibig sabihin ng Oriental, yan yung mga nasa Eastern Asian part ng mundo. Okay, so Eastern Asian Education. And dito sa Oriental, may tatlo tayong bansa na i-discuss. Okay, we have Ancient China. Okay, unahin natin yan. Ancient China kasi, tapos merong India din, tsaka Egypt. So unahin natin sa China. Okay, ang goals ng Oriental Education sa Ancient China ay to preserve ancestral traditions. Ang ibig sabihin niyan, okay, ipapasa ng old generation sa young generations yung mga teaching tsaka tradition ng kanilang mga ninuno. Okay? And ano yung content? Confucian principles. Ano yung Confucian principles? Mga teachings, mga virtues, mga moral lessons, tsaka mga principles na galing kay Confucius. Okay? And si Confucius, siya yung kinukonsider na first teacher in China. Okay, so tatandaan nyo yan. Ang first teacher in China ay si Confucius. And I'm sure familiar kayo sa mga iba niyang quotes. Okay, so magpapakita ko ng ilang mga quotes ni Confucius na baka ma-inspire kayo. Ayan. Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. Okay, so ang ibig sabihin niyan, parang hindi naman ganun kabilib-bilib na hindi ka bumabagsak. Hindi ka magaling na dahil hindi ka nadadapa, okay? Mas magaling ka, mas nakakabilib na kapag every time na nadadapa ka, bumabangon ka. Okay? Yun yung mas greater glory. Okay? Next, we have roads were made for journeys, not destinations. Okay? Sa nga naman, di ba? So, syempre, lahat tayo may mga destination, pero i-enjoy mo yung journey. Enjoy nyo yung process bago tayo makarating sa mga pangarap nyo. Okay? Next, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. So marami dyan, no? Maraming students nagko-compare sa mga classmates nila o sa mga kaibigan nila na ito na yung narating, huwag nyong gawin yun kasi kanya-kanya tayo ng time. And as long as hindi ka sumusuko, hindi ka nag-stop, okay, makakarating ka sa patutunguhan mo. O, di ba ang galing ni Confucius? Marami niyang alam. So ayan, wait lang. Balik tayo. Okay, so yan. Yun yung mga quotes ni Confucius. Madami pa yon. Kaya nga ang contributions ng China ay the Analects. Ang the Analects collection of Confucius teachings. Pero hindi si Confucius ang sumulat nun. Okay, mga future authors na kinolekta yung mga teachings ni Confucius.
Okay? Sa China din nanggaling yung civil service examination. Sa kanila nagsimula yan na yung mga scholars nag-exam sila para maging public servant. Okay? Sa kanila yan nanggaling. So kung nanonood kayo ng mga Asian dramas, Chinese o kaya Korean, meron dong mga part na nag-exam yung mga characters, di ba? Yung mga characters sa story, nag-exam sila ng civil service. Tapos, nagiging scholar sila, tapos tumataas yung ranking nila sa society. Sila yung mga pinakakagalang-galang. Ito yung golden rule ni Confucius. Do not impose on others what you do not wish for yourself. Okay? So, yan yung sa atin. Do not do unto others what you do not want to do unto you. Okay? So, antok na ba? Antok na ba? Antok na? Kaya pa. Okay? Kaya pa yan. Okay. So next, meron tayong India. 'Di ba? Kanina China, ngayon naman India. Okay, so madami siya, no? Sabi ko naman kasi sa inyo eh. Ang goals naman ng India, no, to preserve the tradition of the Hindu caste system. So ano yung Hindu caste system? Yung mga ancient ancient Indians, okay, kinategorize nila yung kanilang society based sa profession ng mga tao. So may ranking sila, depende sa trabaho mo. Okay? And then, may mga levels. Kunwari, ito, kung ang trabaho mo ay ganito, nandito ka lang sa mababang to. Pero kung ganito yung trabaho mo, nasa pinakamataas na ranking ka. Okay? So may tanong ako, pero walang premyo. And walang mag-google kasi pahuhulaan ko lang talaga sa inyo. I-type nyo lang ang sagot. Okay? Number lang. Bawal mag-google. Again, ilang levels kaya ang Hindu caste system? Okay, padadaliin ko ang buhay nyo. Pili lang kayo, 7 or 8. Ilan kaya ang levels ng Hindu caste system? Ayan, bilis oh, ang bilis. Mas madaming 7. Okay, mas madaming 7, ba't kaya odd number ang nanalo? Okay, so ang tamang sagot ay 4 lamang. Okay, so walang tumama. So walang tumamang. Estudyante, ano ba yan? Okay, so 4 lamang po ang levels ng Hindu caste system. So technique yan, no, ng mga teachers. Dapat magkamali yung students. Kasi alam niyo yun, pag nag-exam kayo, huwag kayong umiyak, okay? Okay lang yan. Di ba pag nag-exam kayo, ang naaalala nyo yung mga pagkakamali nyo. Yung mga tama, nalilimutan nyo naman yan eh. Okay, is a prank, yes. Emotional damage. Sorry naman. Okay, so again, technique yan for retention para mas madaling matandaan. So I'm sure hindi nyo na malilimutan yan. No? 4 levels ang Hindu caste system. So ang pinakamataas ay Brahmin. Okay, sila ay mga priests, mga pare at academics. Okay? Okay, so natatawa ko sa mga comments nyo. Okay, ang academics, kung tayo ay nabubuhay ng mga panahon niya yan, tapos teacher tayo, ang considered sa atin ay academics tayo. Okay? So kung ang teacher nasa Indian society, sa Hindu caste system, nasa pinakamataas tayo na ranking. Mga scholar tayo eh. Okay? And then yung next na mababa ay mga warriors and kings. O di ba mas mataas pa ang mga teacher kaysa sa mga hari at mga soldiers. Okay? And then ang pang third sa baba ay mga merchants and landowners. So yan yung mga businessman, may mga business. And then sa pinakamababa na sudra, yung mga alipin. Okay? Okay. So yan yung, again, Hindu caste system na pinapreserve sa education ng India. Okay? Ito yung mga important teachings sa ancient India. Meron silang konsepto ng dharma and karma. Ibig sabihin ng dharma, duty, responsibility. Ang karma, kapareho lang ng konsepto natin. Okay? Consequence. Di ba? Makarma ka sana. Consequence, yung effect. Kasi meron silang law of dharma and karma. Do your dharma, get good karma. Do not do your dharma, get bad karma. So gawin mo yung duty mo, good karma. Huwag mong gawin, bad karma. Bakit may ganyan? Kasi meron din silang konsepto ng reincarnation and heaven. Okay, ang tawag sa reincarnation nila, samsara, ang langit ay nirvana. Bakit, paano ina-apply yung law of dharma and karma dyan? Kapag sa life mo, ginawa mo yung duty mo, mapupunta ka sa heaven, masaya doon. And pag na-reincarnate ka, saswertehin ka sa next life mo. For example, naging pusa ka, no? Naging pusa ka sa next life mo, tapos ginawa mo yung duty mo nung tao ka pa lang. Sa next life mo, bibiyayaan ka ng amo na lagi kang ini-spoil lang. Love na love ka. Okay? So, ganon. And pag bad naman, hindi mo ginawa yung duty mo, di mamalasin ka sa amo mo next life. Okay? So, ganon yan. Ganon yung kanilang mga principles.
Next, yan na yung pangatlong bansa natin sa Oriental education. We have Egypt. Okay? And ang goal naman ng Egypt ay to preserve religious tradition. Religious talaga ang sa Egypt. Okay? Meron nga silang theocracy. Okay? Na ang leader talaga sa kanila mga pare. Okay? Kahit, wait. And ang tawag sa society nila ay polytheistic. Na ang ibig sabihin, they are worshiping multiple gods. Okay? So kung kilala niyo sina Osiris or Anubis, yung mga sina Hathor, yan, mga Diyos yan noon sa Egypt na pinaniniwalaan ng mga tao. Okay? And then, ang contributions ng ancient Egypt, madami yan. Okay? Ang una na binanggit dito ay yung picture writing. So ganito yung itsura ng picture writing. Kita niyo yan? So walang words, picture nga eh. So picture writing. Okay? Para sa chance na manalo ng exemption, ano kaya ang tawag sa picture writing na ito? Okay? Pwedeng ay, ang bilis. Sino yun? Wait lang. May sumagot. Si John Edsel Lamor. Ang galing. Hieroglyphics. Okay, so tama. Anong pangalan ulit? Anong pangalan mo ulit? John Edsel. Congratulations. So pipili na tayo ngayon ng character ulit. O yan. Sino kaya itong mga taong to? Okay, so John, yes, pili ka na ng iyong letter. Okay? F2, ma'am. F. Kilala mo ba to si F? Yes, ma'am. Bias ko. Yeah, yes naman, may bias sa Blackpink. Okay, so yan. Quiz exemption. Okay, congratulations, John. Ang bibilis nila, no? Okay, so next. Ayan. Ay, may another pa ako dito. May isa pa akong tanong. Ano ang value of pi? Kasi contribution din yan ng ancient Egypt. Mine. O yan, si Versosa. Kaso sinagot na nila. Sinagot na nila Versosa. Sige, Miss Versosa, bibigyan kita ng chance. Up to 5 digits. Mula sa, di ba, 3.14, may ano pa yan eh, may kasunod pa yan, mahabang numbers yan eh. Magbigay ka ng 5 numbers after ng tuldok. Miss Versosa Faith. Miss Versosa Faith. Ano yung value of pi hanggang 5 digits after the decimal point? 3.14 and then 3 numbers. Miss Faith? Ma'am, Yes, anong value? Gusto na nilang steal. Mine na agad. Ang dami nagmamine. Mine. Okay, hindi. Pagbigyan natin si Miss Versosa. sige ma'am, sila mo na. Wala na nag-google. Ay, wala na. Yan. Inaaway ka na. Sige, sino yung nag-unmute? Napakatapang. Pero bawal na yung next time, ha? Pag nag-unmute, bawal na yan. Yes, okay. Ano po? 3.1415 po. Okay, sige, pagbibigyan kita, ha? Pero ikaw na yung last na nag-unmute. Bawal yan. Kasi mamaya, pag pinagbigyan ko lahat, kagulo tayo, ha? Magkakagulo tayo. Thank you So, po. bawal yan. Okay, so Ronald, pili ka. Sino kaya ang magbibigay sa'yo ng try again? Joke. Okay, Ronald. Pinag-iisipan niya talaga, Isip ka na kasi mas steal yan. Sige ka. Letter E po. Letter E? Yan na nga. Yan na nga sinasabi natin na napakaswerte. Okay, so yan. Again. Sorry. Try again. Ayan, yung value ng pi ay 3.14159. Okay? Yung picture writing pala kanina, ang tawag din sa kanya sacred writing kasi ang allowed lang gumawa ng mga picture writing ay mga priests. Okay? Ayan pa, ito pa yung mga contributions ng Egypt, napakadami. Mummification, I'm sure familiar kayo dyan. Ayan. Bakit sila may mummification? Ano ba yung mummification process? Yung mga bangkay, nilalagyan ng gamot, yung katawan, tapos binabalot ng tela na white, and then yan, nilalagay sila sa stone na yan. Okay, so bakit ba pine-preserve yung kanilang body, no, yung kanilang bangkay? Kasi naniniwala din sila sa reincarnation, yung term. Okay, so bakit pine-preserve? Naniniwala sila sa reincarnation just like
the ancient Indians. Okay, pero ang kaibahan, 'di ba, ang mga Indians naniniwala sila pag nag-reincarnate ka, mabubuhay ka sa ibang form or ibang being. Itong mga Egyptians, naniniwala sila na babalik ka lang sa katawan mo. Okay? So, kaya nila pina-preserve para pag nagkaroon ng event na reincarnate ikaw, yung soul mo, may babalikan. Which is scary, no? Kasi pagbalik mo, yung katawan mo, ano na, agnas na. Okay, so dyan nanggagaling yung mga horror stories natin. So yun yung story behind mummification. And then sa kanila din ang pyramid. Okay, I'm sure familiar naman kayo dyan. And then sa kanila sila din ang nakapag gawa ng first calendar. So sila naka-figure out na may 365 days, tsaka may ilang seasons. Okay, sila yung nakapag-aral niyan. Okay, so recap. Wala mo ng premyo kasi baka maubusan tayo ng tao. Okay, sino ang considered first teacher of China? Okay, baka nalimutan nyo na eh. China pa to oh. Confucius, correct. Okay, saan naman ang agencies or school noong primitive era? Home, okay, home tsaka saan pa? Home and environment, correct. Ilan ang levels ng Hindu caste system? Wala po na magkamali oh. Ang bilis oh. Ayan, so yun nga. Okay, next. Wait lang. Next ay we have, ito naman, wait lang. Nagkamali ata ako ng lagay ng. Okay, nasa Greek na tayo. Nasa pangatlo na tayo, di ba? Pogre, primitive, oriental, and then Greek education. Sa Greek education, meron dyang 2 prominent cities, okay, sa Greece. So they have Sparta at saka Athens. So dahil doon, meron silang Spartan and Athenian education. Okay, so tama kayo, yung sin na to ay mula sa the 300. So yung sumagot na Sparta, blah, blah. Okay, so goals to develop a citizen that is the best soldier. So ang content ng education ng Spartan education ay military training, art of warfare, tsaka patriotism, discipline. So puro yan sa pakikidigma. Okay? And then, ay, sorry, nagkamali kasi ako ng, okay, next. Okay, yung isa, di ba kanina, Sparta. Ngayon naman, itong next ay Athenian education. So yung kanina, perfection of the body. Ngayon naman, perfection of the mind and soul. So dito may liberal education na, may music, arts, and literature na. Okay, and may 3 Athenian schools na agad silang open. Okay, meron silang palaestra, which is sports, yung mga taong interesado sa sports, and then didascalium, music, and then grammar naman yung pinag-aaralan. So, question, kung kayo ay nabubuhay ng panahon na yan, saan kaya school kayo? Saan school kayo kaya? Sa sports, sa palaestra, sa grammata, okay? So, yan. May pupuntahan na pala tayo kung tayo ay kung nabubuhay tayo noon. Grammata. Okay. Okay. Thank you for your active participation. Nakaka-touch. Okay. Next. Ayan. Pinag-side by side ko para kitang-kita nyo yung difference no, ng Spartan education and Athenian education. So, mas mukhang formal yung Athenian education. Okay. Next, we have Roman education. Okay, ang goal naman dito ay to develop an ideal citizen soldier. So yung kanina, best soldier, ito naman citizen soldier. So ito parang public servant na soldier, okay, na naglilingkod sa bayan. Okay, imbis na laging gera, mas importante sa kanya ang kanyang fellow citizens. Okay, and sa Roman education, sa Roman school system, only males are allowed to school. O di ba? Ang sad. So yung mga babae, ano kayang ginagawa ng mga babae ng time na yan? Okay? So ang mga babae, syempre, bawal silang mag-aral, pero may ilang nakakaranas mag-aral, yung mga mayayaman, okay? Mga exemption. So ang kanila, hindi pa rin sila nakakapasok sa school, pero may mga tutor na pumupunta sa kanila. However, ang tinuturo pa rin kung paano magburda, yung mga ganun. Okay? So hindi talaga privilege ang mga babae noon. Kawawa. Okay, so mga lalaki lang nakakapag-aral lang maayos. And then, ang contributions ng Roman education, sa kanila nagsimula ang educational ladder. Okay? 'Di ba kung nung primitive era, wala tayong pake kung anong age mo ituro ito sa mga bata. Pagdating ng sa Roman education, meron ng age
yung pagtuturo ng mga bagay. So for example, 7 to 12 years old, ang tinuturo sa mga batang to ay reading, writing, and calculation. And then pagdating nila ng 12 to 16 years old, tinuturo na ang grammar, history, and mythology. Okay, so dyan nagsimula yung sa atin na inaayos na din natin by levels yung pagtuturo ng mga bagay. Okay, and then we have the last one, early Christian education. So tapos na natin ang POGRE, no? We have, ang goals ng early Christian education ay to develop an ideal person who possess all the virtues of brotherly love. Okay, so pagmamahal sa kapwa-tao. Okay, syempre ang content niyan ay moral and spiritual values, doctrines of Jesus Christ. And kung si Confucius ay first teacher of China, meron din naman sa early Christian education na teacher of all teachers. And of course, sino yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. Jesus. Correct. And then methods of teaching, conversational method, tinuturo yung mga message or doctrines ni Jesus Christ through pakikipag-usap. Simpleng pakikipag-usap, tinuturo. And then parable method, ibig sabihin gumagamit ng mga stories na may moral lessons. Okay, yun yung pagtuturo through parable method. And then last, we have the proverbial method, which is yung pag-aaral ng mga Bible verses. Okay, so that would be all for the ancient period sa historical foundations of education. Anong oras na? Wait lang. 2:21 na. Okay? So sa totoo lang kasi ang dami pang need i-discuss. Okay? Di ba meron pang medieval tsaka modern. Meron pang ang history of the Philippine educational system. Pero hindi na natin yan i-discuss. Okay? Aralin nyo na lang siya pag nag-continue kayo sa education course. Okay? Madami pa kayong matututunan. Pero para sa immersion na to, no, kung magpo-focus lang tayo sa historical foundations of education, eh baka matapos ang immersion history lang tayo. Okay? And gusto kong iwasan yun. Gusto ko kahit papano sa bawat foundations of education dun sa 5, sa shape, may ma-discuss tayo kahit konti. Okay? And dito, sabi ko nga, i-end ko na yung session ng historical foundations of education. Okay? So, ito, paunahang ano kayang keyword? Okay? So, ano kayang keyword? Ang isasagot nyo ay, ano yung natutunan nyo today? Okay, yun na lang. Ano yung natutunan nyo today? Ang pipiliin ko ay 3. Okay, 3 ang pipili. Ang keyword ay, wait lang, mag-unmute kayo, okay? Dapat medyo mahabang explanation ang inyong natutunan kasi kung konti lang, malulungkot ako. Okay? So, ano kaya? Iisip ako ng keyword. Shape. Sige, 1, 2, 3. Ayan, ang bilis. Okay. O, ayan. Shape. Yung first, iba-ibang keyword bawat ano ha. So, una muna, share. Shape. Okay, so sino na una sa shape? And then, nasa na? Si James Russell. Okay, si James Russell, number 1. Ang second keyword ay Confucius. Ayun. Dapat tama spelling So, sobrang kaba yung N, naging M. Okay, so bawal yung kulang yung ano. O, di ba? Yung first 2, mali ang spelling. Wait lang, sorry, hindi ko. Si Alexandra Van Sagales. Okay, siya yung second. And then, ang third ay Athenian. Ayun, may nauna na. Okay, so Rosario Noriel. Ang bibilis nila, no? Okay, so yung 3 yon, sunod-sunod na lang, mag-unmute pagkatapos ng isa, sumunod na agad yung isa. Ano yung mga natutunan nyo today? Okay, hindi nyo naman kailangan i-summary. Kahit yung pinaka-interesting lang. History? Okay, elaborate. History about education. Elaborate pa. Elaborate pa. Kahit magbigay ka ng specific na lesson na natutunan mo today, na pinaka-memorable. Okay? Masyadong general. James? Yung about po sa ma'am sa Hindu cases. Hindu ka system. Okay, so yun talaga yung favorite mo kasi nagkamali ka. Okay, so ilan ang levels of There are 4 levels. Okay, sige, pagbigyan natin si James. Okay, so may isa na nanalo si James. Next. Sino yung sunod nga? Nalimutan ko na, sorry. Ako po, ma'am. Okay, yes, Alexandra.
Anong For natutunan? me naman po, yung natutunan ko po is how important education is. Kasi from ancient time, we have education. And from education, we build knowledge in order to survive every day up until now. And also, yung pag-gain po ng knowledge is also nakaka-influence ka ng ibang tao. So better to have a effective and efficient knowledge in order to have a effective communication or relationship towards other people. So kumbaga po, education is really the source of everything. Okay, sige. Congratulations sa Alexandra. Ang haba ng explanation niya, no? O, 'di ba? Next we have sino? Ako po, ma'am. Okay, si Noriel. Okay. Noriel, yes. Yung sa akin po, ma'am, yung pinaka natutunan ko po is, yung pinaka nasa una po, yung 'di ba, nasabi po natin doon yung ancient, medieval, and modern. So para po mas maalala ko po yun, ginawa ko po ng acronym which is AMEMO. Tapos po, AMEMO. Ameme. Okay, sige. Amemo. Yung pinaka main lesson po nung natutunan ko is about, dun nga po, yung sa ancient period, kasi yun naman po yung pinaka natatak sa akin, which is yung POGRE nga po, Primitive Oriental, Greek, Roman, and Early Christian Educations. So ayun po, agree din po ako sa sinabi nung nauna sa akin na napaka-important po talaga ng education para sa atin, kasi kung hindi po na-implement yung education in the ancient history, ancient ng mundo, is wala pong education ngayon. Di ba po, parang yun po yung pinaka naging foundation po ng lahat ng nalalaman natin ngayon. Correct. Okay, kaya siya din yung una nating diniscuss. Okay, so thank you, Noriel Rosario. Okay, so pipili na sila ng mga characters. Si Lisa and si, I forgot her name, basta sa 25-21 drama siya. Okay, pili na kayo. Mauna muna yung una sumagot, si James. Liza po, ma'am. Si Liza. Okay, tingnan natin. Wow, ang swerte naman ni James. Parang may naalala ko si Raymark. Parang hindi natin siya na kanina. Okay, sige. Next. Si Miss. Gerald. Ay, hello po. Hello, yes, sino? Si Gerald po. Letter A. Gerald. Okay, so nanonood siya ng The Witcher. Oh, okay, quiz. Okay, sige, nauubos kasi. Natatawa ako pag nakukuha niyo yung quiz exemption kasi nakikita ko na yung future ng nung napapahuli. Okay, next. Nakatakot naman. Kaya nga eh. O galingan mo. Actually, dalawa lang yung try again sa bawat ganito. Okay, so good luck sa'yo ah. Letter D po. 50-50. Letter D? As in dog? Apo. Okay. Ang galing. Swerte kayo. So kung si Raymark, pinagbigyan natin, try again ulit siya. No? Okay, so ayun, natapos na ang ating discussion for today. And ito yung mga gusto kong, I think napansin nyo naman habang ginagawa natin sa class, no? Mga teaching strategies na mahalagang gawin. Okay, so review of past lessons, yun yung una natin ginawa. Syempre, dapat ma-freshen up ulit yung ni-lecture natin before. And then use of rewards. O, di ba? Napakagamit niyan. Kaya napaka-active ng class natin kasi ang tatamad nyo. Di ba? Gusto nyo ma-exempt. Okay? Next, we have frequent recaps. Kada slides, lagi tayong nagtatanong para hindi nyo agad malimutan. And then the mistake trick, yung prank. Okay, it's a prank na yung Hindocast system, yon. Pag nagkamali sila, mas naaalala nila. And then generalization, ito yung ginawa natin itong last. Okay, ang tawag dun sa pagtatanong kung ano yung natutunan ng mga students sa buong session. So yon yung mga teaching strategies. Okay, that ends our session for today. O hindi tayo umabot ng 3 p.m. Okay, so yung nagpaalam kanina, okay, you may leave na 2:30. Okay, so pwede pala tayo mag-picture muna. Okay, so any questions pala bago tayo magpicturan. Okay? Any questions? Yes or no? Ay, wala pala, none pala dapat. None. O yan. So none. Very good. Okay, thank you so much. I-stop sharing na natin at tayo ay magpicturan na. Okay? So ilang students tayo ngayon? 135. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, one more. Ay, wait lang, hindi pala naka-open yung ano ko. Isa pa, one more. Ilipat ko lang yung isa. 1, 2, 3. Hindi na pala ako kita dito. Isa pa. Pangatlong, 1, 2, 3. So, walang
Walang naka-on sa camera. Picturean na lang natin. Kita naman yung names nyo. Last one. 1, 2, 3. Okay. So, send ko later. Okay. So, thank you so much, everyone. You may leave the meeting. Magkikita ulit tayo next Tuesday. Okay, next week. Thank Thank you po, you. ma'am. Thank you so Thank much. you po, ma'am. Maraming